Isang malaking kabaliwan ang umasang mamahalin ako ni Kelvin. Makailang beses na niyang sinabing hindi niya ako kayang mahalin at dahil doon ay gumuho ng aking kumpiyansa sa sarili. Alam ko namang may kasalanan ako sa kanya. Pinilit ko siyang itali sa kasal. Hindi ko siya binigyan ng kalayaang pumili ng babaeng mapapangasawa niya. It's true that I am selfish. Walang lalaki ang gustong makasal sa babaeng hindi niya gusto. Kung kaya nga nais ko mang ipagtanggol ang sarili ay hindi ko magawa. Wala akong magawa kundi tahimik lang na lumuha at indahin ang mga masasakit na salitang ibinabato niya sa akin. Pakiramdam ko lalo ay ang tanga ko dahil sa kabila ng lahat ng iyon alam kong gusto ko pa rin siya. Sa kaibuturan ng aking puso ay umaasa pa rin ako. Mas lalong dumudurog sa puso ko kapag naaalala ko kung anong ikinagalit niya kagabi. Si Celine. Ayaw niyang babanggitin ko ang pangalan ng babae. Sa tuwina ay ipinagtatanggol niya ito. Ano bang nakita niya kay Celine? Bakit ganoon na lang niya ipagtanggol ang babae? Kung tutuusin ay mas matagal naman kaming magkakilala. Nasasaktan ako pero gaano ko man kamahal si Kelvin, kailangan ko nang tanggapin na talo ako. Natalo ako ni Celine. Sa uli ay sa kanya pa rin ang pagmamahal ni Kelvin. Ayoko nang magpakababa pa sa harap niya. Wala na akong magagawa kundi tanggapin iyon. Mula ngayon ay hindi na ako makikialam sa kanya. Hindi ko na ipipilit pa ang sarili ko sa kanya. Mag-isa ako sa kusina at kumakain ng sandwich nang bigla siyang lumabas buhat sa kanyang silid. Agad ang pag-ahon ng kaba ko pagkakita sa kanya. Lumingon siya sa pwesto ko kaya mabilis ako nag-iwas ng tingin. Nagkunwari na lang akong hindi siya napansin na tahimik na ipinagpatuloy ang pagkain. Hindi ko na siguro siya magagawa pang tingnan. Sa dami ng mga nasabi niya sa akin ay wala na akong mukhang maiaharap sa kanya. Lalo pa ngayong alam ko na kung ano ang tingin niya sa akin. Spoiled, selfish, and inconsiderate. Yun ako sa paningin niya. Umaasa akong mapapaibig siya gayong napakasamang babae ang tingin niya sa akin. What did you make for breakfast? Maang na napatingin ako sa kanya. Pinagsisihan ko na sinulyapan ko siya dahil napuna ko ang mga mata niyang nakatitig sa akin. Tila ba binabasa niya ang tumatakbo sa isip ko ngayon. Hindi ko matagalan ang mga tingin niya kaya ako na ang nagbawi ng tingin at tumungo. Sorry, wala ko niluto. Akala ko kasi hindi ka kakain dito. Mahinang sagot ko. Tumayo ako at binuksan ang ref. Magluluto na lang ako ng... It's okay. So pisina na lang ako kakain. Muli kong isinara ang ref. Pasimple ko siyang sinulyapan at napakunot ang noo ko pagkakitang nakatitig pa din siya sa akin. Tila ba may gusto siyang sabihin ngunit pinipigilan lang ang sarili. Bakit? May sasabihin ka? Naiilang na tanong ko. Unti-unti na naman ang pag-ahon ng aking takot. Hindi ko na yata kakayanin pang tumanggap ng masasakit na salita buhat sa kanya. Never mind, I'll go now. Seryoso niyang turan. Tumango lang ako. Ang totoo ay naninibago ako na nakikipag-usap siya sa akin ngayon. Kung kailan naman ipinangako ko sa sariling iiwasan na siya. Siguro ay guilty siya sa mga pinagsasabi niya sa akin kagabi. Matapos ang ilang minuto ay narinig ko ang mga yabag niyang papalayo. Kasunod ang pagbuhay ng makina ng sakyan niya. Saka lang ako nakahinga ng maluwag nang wala na siya sa harap ko. Paano kaya siya sa mga susunod na araw? Paano ko siya haharapin? Ano kaya kung uuwi na lang ako sa mansyon? Sa huli wala din ako naging matinong desisyon. Mabilis ko na lang tinapos ang pagkain at naghanda na pagpasok. Makalipas lang ang kalahating oras ay sakay na ako ng jeep patungo sa universidad. Pagdating ko doon ay binasa ko muna yung mga notes ni Ralph habang naghihintay sa aming professor. Hindi ko na ito nagawang basahin kagabi. Halos magdamag yata akong umiiyak at nag-iisip sa sitwasyon ko. Ngunit kahit na anong isip ko hindi ko pa rin alam kung anong gagawin. Hi Faith! Isang babae ang lumapit sa akin at bumati. Maganda siya at singkit ang mga mata, titim na itim ang buhok. Bigla ako nag-alangan dahil hindi ko siya kilala. I'm Kimberly, classmate mo ako. Pakilala niya. Napakunot ang noo ko dahil ngayon ko lang nalaman na may kaklase pala akong Kimberly ang pangalan. Sorry, hindi kita natatandaan. Amin ko. Ngumiti lang siya at naupo sa tabi ko. Okay lang,
Transfer kasi ako at halos wala akong kaibigan pa. Kaya naglakas loob na lang akong lapitan ka. Ako ang partner ni Michelle sa case study. Kaya ikaw na rin ang nilapitan ko. Wala pa kasi siya eh. Okay. Kayo pala ni Michelle magkatulong sa paper. Baka paparating na rin yun mamaya-maya lang. Sagot ko. Ikaw ang asawa nung kilalang si Calvin Alvarez, di ba? Bigla itanong niya. Ngiti-ngiti siya habang naghihintay ng sagot ko. Ako naman ay nanlalaki ang mga matang napatingin sa kanya. Kilala niya si Calvin? Natawa siya pagkakita sa naging reaksyon ko. I was at your wedding, kaya alam ko. Invited kami ng pinsan ko. Naiilang na tumango lang ako. Hindi ko man lang nalaman na isa pala siya sa mga dumalo sa kasal ko. Napansin kaya niya ang mga kilos namin ni Calvin noon? May ideya kaya siyang hindi ako mahal ng napangasawa ko? Sunulyapan ko si Kimberly pero wala naman ako nabasang panghusga sa tingin niya sa akin. Wagkus ay halatang excitement niya habang nagtatanong sa akin ang tungkol sa naging preparasyon ko sa kasal namin ni Calvin. Namalayan ko na lamang ang sarili na masayang nakikipagkwentuhan sa kanya. Hanggang sa dumating si Michelle at natapos ang unang subject namin ay hindi na humiwalay sa amin si Kimberly. Magkakasama kaming tatlo buong maghapon hanggang sa uwian. Napansin ko agad na madilim ang langit. Mukhang nagbabadya pa yatang umulan ng malakas. Girl, sorry hindi kita may ihatid ngayon. May lakad kami ni Kim eh. Mag-i-interview kami doon sa isang community para sa case study namin. Baling ni Michelle sa akin. Halata ang pag-aalala niya. Okay lang, hindi naman kita driver eh. Baka mag-taxi na lang din ako. Sagot ko. Sigurado ka? Okay ka lang mag-commute? Paniniyak niya. Oo naman, ako nga nag-aalala sa inyo eh. Mukhang uulan ng malakas. Tutuloy pa ba kayo sa lakad nyo? Napaschedule na kasi namin eh. Nakakaya naman kung hindi kami pupunta. Sabat ni Kimberly. Ganun ba? Sige, lumakad na kayo. Baka lalo pa kayong gabihin. Pagtataboy ko na sa kanila. Nag-aalangan man ay nagpaalam na sila sa akin. Ingat ka sa pag-uwi ha. Bilin pa sa akin ni Michelle bago naglakad patungo sa parking space ng aming building. Ako naman ay naglalakad na patungo sa gate kung saan nandoon malapit ang terminal ng jeep. Ang plano kong sumakay ng taxi ay hindi ko na itinuloy pagkakita sa kumpol ng mga estudyanteng naghihintay din ng sasakyan. Pihadong mahihirapan ako makipag-agawan sa kanila sa taxi. Dahil doon ay nagtungo na lang ako sa terminal ng jeep. Nang mapuno ang jeep na sinakyan ko ay agad na itong bumiyahe. Habang nasa biyahe ay nagsimula ng pumatak ang ulan. Napahilot ako sa ulo pagkaalalang wala nga pala akong dalang payong. Nakakatawa lang dahil noon hindi ko dinaranas sa mga ganitong bagay. Sobra pala ako nagpapakamartir para kay Calvin. Asra kaya ang lalaking yun? Siguradong hindi na naman iyon uuwi ngayon lalo at masama ang panahon. Oh, yung bababa dito sa subdivision. Malakas na tawag ng driver ng jeep. Nang gilalas ako nang mapagtantong ako na ang kasunod na bababa ng jeep. Paano na? Wala akong payong nadala. Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng gagawin ay tumigil na ang jeep sa tabi ng kalsada at napilitan na akong bumaba. Sa lakas ng ulan ay nabasa agad ang damit ko. Wala namang pakialam ang driver ng jeep na humarurot na ng patakbo pagkababa ko pa lang ng sasakyan. Basa na ang damit maging ang sapatos ko. Tinakbo ko ang gate ng subdivision kung saan may isang gwardya na nakabantay. Sumilong ako sa post niya at napakunot ang noo niya pagkakita sa akin. Wala kang payong, madam? Tanong niya. Wala po eh. Sagot ko. Sinulyapan ko ang mga gamit niya ngunit wala din ako nakitang payong. Bukod doon ay hindi na rin niya ako pinansin. Ilang minuto akong nanatili doon. Nagdarasal na sana'y humupa na ang ulan ngunit sa tingin ko ay lalo pang lumalakas ang patak noon. Wala din dumadaan na tricycle man lang para sana makasakay ako papasok ng subdivision. 6:00 pa lang ngunit animoy kay lalim na ng gabi dahil sa dilim ng paligid. Dahil naiinip na ako at naiilang sugard na panay ang tingin sa akin ay nagpasya na ako sumugod sa ulanan. Aba ineng, malakas pang ulan. Anya ngunit hindi ko na siya pinansin. Diretso na ako naglakad kahit walang payong. Pilit ko nalang ikinubli ang bag para hindi mabasa ang mga gamit ko. Dahil sa malakas na ulan ay nabasa, ultimo ang loob ng sapatos ko. Hindi pa ako nakakarating sa unang kanto patungo sa street namin ay basang-basa na ang damit ko. Nanonood din ang lamig sa buto ko kung kaya't tumakbo na ako para mabilis marating ang street namin. Gusto ko maawa sa sarili ko. Hindi ko na pinigil ang pag-iyak. Humalo na lang ang luha ko sa ulan. Kung may makakakita siguro sa akin ngayon ay iisipin na nababaliw na ako. Nandito ako sa ulanan at umiiyak. Wisit kang Calvin ka.
Inis na bulong ko habang tumatakbo. Pagdating sa tapat ng apartment ay nanginginig na sa lamig ang kamay ko habang binubuksan ang pintuan. Nang makapasok ay basta ko nalang hinubad ng sapatos at inilapag ang bag sa sofa. Mabilis kong tinungo ang kusina at kinuha ang takure para mag-init ng tubig pampaligo. Habang naghihintay na kumulo iyon ay kinuha ko na ang towel at hinubad ang uniforme. May pakiramdam akong magkakasakit ako dahil sa ginawa kong pagsulong o pagsuong sa ulanan. Nang sa wakas ay kumulo na ang tubig ay nagtungo na ako sa banyo. Agad ako nakaramdam ng ginhawa nang dumampi sa balat ko ang maligamgam na tubig. Nilubos ko na ang paliligo at pag-iyak. Dinig ko pa rin ang malakas na ulan na lalong nagdudulot sa akin ng lungkot. Hindi ako tagahanga ng ulan. Hindi ko alam kung bakit pero nalulungkot ako sa tuwing umuulan ng malakas. At lalo pang nagdulot sa akin ng lungkot ang isiping mag-isa ako dito sa apartment na ito. Wala si daddy at wala din ang lalaking pinili kong maging asawa. Ganito na lang ba ako? Sa tuwing mapapag-isa ako ay may isip ko kung gaano ako kamiserable. Asan kaya si Kelvin ngayon? May iba ba siyang inuuwian? May ibang sinasamahan? Wala man lang akong kaalam-alam kung saan ba siya nagpupunta. Pagkatapos kong maligo ay inabot ko na ang towel at ibinalot sa katawan ko. Sa kwarto na lang ako magbibihis dahil hindi na ako nakakuha ng damit kanina. Paglabas ko ng banyo ay laking gulat ko pagkakita sa lalaking nakatayo sa sala. Ang mga mata niya'y nakatuon sa mga gamit kong nakakalat doon. Para kong nastatwa. Kelvin? Nag-aalang ang tanong ko. Kelvin's POV. Shit! Mainang pagmumura ko nang bigla ay bumuhos ang malakas na ulan. 2 oras na akong bumabiyahe. 4:00 pa lang ng hapon pero lubhang napakadilim na ng daan. I'm not sure why I'm doing this. Pwede namang hindi muna ako umuwi sa apartment na iyon. Galing pa ako sa pinakadulong bahagi ng Batangas, ang lugar kung saan balak itayo ang gas project na siyang pinagkakaabalahan ko ngayon. The site was supposed to be near the ocean, so it was almost in a remote location. Sinulipan ko ang rear view mirror at namataan ko ang company vehicle na nakasunod sa sasakyan ko. I am aware that my staffs who are in that car are frustrated and annoyed with me. Kung sa ibang pagkakataon ay kukuha na lang kami ng hotel para doon, malapit sa site magpalipas ng gabi. But I insisted that we return to Manila. I'm not sure what's wrong with me, but I still wanted to go back to that apartment, especially now that it's raining heavily. Hindi ako mapakali na mag-isa sa Faith doon. I felt strange after our argument last night. Hindi ko maipaliwanag ang damdamin. I can tell something about her has changed. The tension between us is growing and it's making me uncomfortable. Tila ba may pader na nagsisimulang mabuo sa pagitan namin. Ngunit imbes na matuwa ay hindi ko maintindihan kung bakit nababagabag ako. Gusto ko siyang kausapin pero hindi ko naman alam kung paano iyon gagawin. Sa katunayan kahit ako ay hindi alam kung ano nga ba ang gusto ko sabihin sa kanya. I tried talking to her this morning pero alam kong may nagbago na sa amin, lalo na sa kanya. She just sat there quietly in our dining room. Her once bright eyes now seemed to be filled with a deep sadness. At kinakain ako ng konsensya dahil doon. I am aware that I was harsh with her and that I went too far with my words last night. But her accusations enraged me. The truth is, I am so damn tired from working all day. We're working on new projects and I'm completely exhausted. In fact, I questioned myself why I kept returning home to her when she was aware that I did not want to be around her. May mga araw na hindi ko kinakaya ang pagod sa biyahe kung kaya napipilitan akong magpalipas ng gabi sa hotel. Ngunit madalas ay pinipilit kong makauwi. Kung kaya labis ang inis ko sa mga akusasyon niyang walang basehan. Lalong nagpainit ng ulo ko nang mabanggit niya si Celine. Ipinapakita lang noon kung gaano siya ka makasarili. Kailan ba siya titigil na sisihin si Celine sa sitwasyon niya? Alam kong umiyak siya kagabi dahil sa mga sinabi ko. Kahit nasa kwarto na ako'y alam ko. Alam ko ang mga nangyayari sa paligid. I was very sensitive to her movements and could hear her sobs. Tom, I shouldn't feel guilty. Ngunit bakit ngayon ay apektado ako? Ang tunog ng tawag sa cellphone ko pumutol sa aking pag-iisip. Nang sulyapan ko yun ay nabasa ko ang assistant kong nasa kabilang sasakyan lang ang tumatawag. What is it? Kausap ko sa kanya sa Bluetooth speaker ng sasakyan.
We're just worried, sir. We're thinking of finding a hotel to stay in, as it's pouring heavily outside. Go and find a hotel for the team. I'm fine returning to Manila. Utos ko sa kanya. Totoong may kalakasan ng ulan at ayoko naman silang ipahamak at piliting bumiyahe pa. But sir, nag-aalang ang tutol niya. Don't worry about me. I'll be fine. Yun lang at pinutol ko na ang tawag. Sanay ng assistant ko sa ugali ko. Tulad ng sanay akong kumikilos na mag-isa. I do not depend on my staff to carry out tasks for me. People describe me as responsible and a workaholic, but that's just the way I like to do things. I do not feel the need to waste my time on pointless pursuits. I hate drama and try to avoid it whenever possible, which is ironic given that I am rushing home because of one woman who has brought a lot of drama into my life. Walang iba kundi si Fate. I admit, Fate is pretty. Bulag lang ang hindi makapapansin sa ganda niya. In my view, however, she is the same Lil Fate that I know. Noon pa man hindi ko na siya pinagtutuunan ng pansin dahil sa respeto ko kay Tito Calix. I recall her being 17 whereas I am 22. While she is still developing into a young woman, I have already had a lot of experience with women. I can still remember Calix referring to her as his little baby. He lavished her with attention and spoiled her. At ngayon nga maging siya nahihirapang disiplinahin ang sariling anak. Palagi niyang ibinibilin sa akin noon na alalayan si Fate at turuan sa negosyo kapag nakapagtapos na ito sa kurso. As if I am Fate's older brother. So it came as quite a shock when he asked me to marry his daughter. Bukod doon ay may isa pa siyang hiniling sa akin. He requested that I discipline his precious daughter. It was entirely his idea. Lahat ng kondisyon ko kay Fate ay utos niya. Gusto umano niyang matuto ang anak ng mga bagay na hindi niya nagawang ituro dito noon. I find it amusing that he needs to use me to discipline his daughter. But still, I agreed. However, I believe Calix's efforts were pointless. Masyado nang matigas ang ulo ng anak niya. Alam kong inihahatid siya ng kaibigan niya. Inililibre para kumain sa mamahaling restaurant at namimili ng mga mamahaling gamit. Walang nabago bukod sa natuto siya ng mga gawaing bahay. And it's me who has earned Fate's hatred. Not that it bothers me. I actually want her to truly hate me. Nang sa ganoon ay matauhan na siya. Hindi ko maiwasang isiping isa lang ako sa mga pinaglalaruan niya. I feel like I'm just another one of her conquest or pastimes, and it wounds my ego. Hindi ko akalaing magagawa akong manipulahin ni Fate. I am not used to it. I am used to be the one manipulating my business rivals. At nakakagago na nagawa akong pasunurin ng isang tulad niya. Spoiled brat who knows nothing about life. Until now, she can only focus on her own misery. She didn't seem to realize the gravity of her actions. She has no remorse for taking away my freedom, judging Celine and Helen, and constantly causing problems for her dad. Sa kabila ng lahat ng iyon, hindi ko pa rin maipaliwanag ang aking nararamdaman. I can't stand being in the same room with her, but I'm bothered whenever I'm not in this apartment. Pinagmasdan kong apartment nang sa wakas ay makarating na ako. Madilim ang paligid at hindi pa bukas ang ilaw sa labas. Nakauwi na kaya siya? Sino na naman kaya nagatid sa kanya sa pagkakataong ito? Sinusian ko ang pinto at pagpasok ay bumungad sa akin ang mga gamit niya na nakakalat sa sala. May kadiliman sa paligid dahil tanging ang ilaw lang sa kusina ang buhay. Muli ko sinulyapan ang mga gamit niya at doon ko napansin na basa lahat ng iyon maging ang sapatos niya. What did she do? Shit, sumugod ba siya sa ulan? I suddenly felt guilty. Nawala sa isip kong mahirap nga pala ang humanap ng masasakyan papasok dito kapag ganitong maulan. But where is she? Nakatingin lang ako sa mga nagkalat niyang gamit nang biglang bumukas ang pinto ng banyo. My eyes widened in shock after seeing her. Tanging towel lang ang nakabalot sa kanyang katawan. Maging siya man ay halatang nagulat pagkakita sa akin. Kelvin? Nahimigan ko ang takot sa boss niya para bang nakakita siya ng multo. Yes, it's me. Sagot ko para maalis na ang takot niya. Salip ay napansin kong humigpit ang pagkakahawak niya sa towel. I'm sorry. Hingin pa umanhin ko na mapagtanto ang pagkailang niya. Bakit nandito ka? Nagtatakang tanong niya. Ako naman ang napakunot ang noo.
Nakapagtataka bang umuwi ako dito? Sinulyapan ko siya at nagtamang aming mga mata. Napansin ko agad ang pagkailang niya at agad siyang nag-iwas ng tingin, bagay na hindi niya ginagawa noon. Dati ay matapang niyang sinasalubong ang mga mata ko. Akmang magsasalita ako ng malakas na kulog ang umugong kasunod ng pagguhit ng kidlat sa langit. Ilang segundo matapos iyon ay namatay ang ilaw sa kusina, tanda na nawala ng kuryente. Nabalot ng dilim ang paligid at narinig ko ang malakas na pagsigaw ni Faith sa takot. Sumunod kong naramdaman ang basang katawan niyang pilit na nagsusumiksik sa akin. Ano gagawin natin? Nawala ng ilaw! Nagpapanik na tanong niya. Her scent filled my nostrils and I cursed myself when I feel my body reacting. Ipinilig ko ang ulo. Bakit may nagkakaganito ko ngayon? No, Calvin. This isn't right. You should not feel any kind of attraction toward this woman. Kahit masabihin physical na attraction lang. Faith's POV. Nakatitig lang ako kay Calvin na noon ay nakatulala sa harap ko. Napansin kong kakaiba ang tingin niya sa akin. Bago ko pa man matukoy iyon ay biglang kumidlat at kumulog ng malakas. Kasunod ay ang pagkamatay ng ilaw. Hindi ko napigilan ang pagtili sa takot. Kahit anong dilim ng paligid ay mabilis akong tumakbo patungo sa pwesto niya. Nakalimutan ko ng bala ko nga pala siyang iwasan. Ipinagsiksikan ko pa ang katawan sa kanya. Kung kanina'y nagtataka ako nandito siya ngayon, ipinagpapasalamat ko na umuwi siya ng maaga. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung mag-isa ako dito ngayon. Naramdaman ko ang kamay niya sa aking balikat at para akong nakuryente. Calm down. Bulong niya. Hindi ako nakaimik. Wala siyang kabalay-malay sa epekto niya sa akin. Maya-maya ay naaninaw ko ang ilaw na nagmumula sa kanyang cellphone. Noon ako bumaling sa kanya at nagtamang aming mga mata. Even in the darkness of night, I can't help but admire his beautiful eyes. Those are the eyes that have captured my heart. Sayang lang at hindi ko naman siya nagawang paibigin. At magpahanggang ngayon ay nasasaktan pa rin ako. Nagulat pa ako na mapagtantong nakatitig din siya sa akin. I don't know if it was the light from the flashlight or what, but I sense an unexpected warmth in his gaze. Ano bang nangyayari sa kanya? Bigla ay para akong natauhan at lumayo sa kanya. Mali ito. Nangako nga pala akong titigil na sa kahibangan ko sa kanya. Inabot ka ba ng ulan? Bigla ay tanong niya. Oo eh. Nautal na sagot ko. Nakalimutan ko na ang bala ko kaninang awayin siya. Isa pa ay baka iwanan pa ako na lalaking ito dito ng mag-isa kapag inaway ko ulit siya ngayon. I'm sorry. Hingim pa umanhin niya. His tone was soft and calm, hindi tulad noong mga nakaraang araw. Napamang ako sa kanya. Nakakagulat naman ang mga ikinikilos niya ngayon. His gaze moved from my face to my body. Saka ko lang naalalang tanging towel lang ang nakabalot sa aking hubad na katawan. Magbibihis na ako. Naiilang nasambit ko. Tinalikuran ko siya at tumakbang patungo sa kwarto ko ngunit nang makita ko ang madilim na pasilyo ay muli ko siyang nilingon. Pwede mo ba ako samahan? Bakas ang pagkagulat niya pero hindi naman siya tumutol. Gamit ang flashlight sa cellphone ay inilawan niya ang daan. Diyan ka lang. Huwag kang aalis ha. Bilin ko sa kanya. Nandoon lang siya sa pinto ng aking silid habang nagtungo ako sa loob at lumapit sa cabinet para kumuha ng mga damit. Hindi naman niya ako nakikita sa loob pero nagsigurado pa rin ako. Huwag kang titingin. Banta ko sa kanya. I am not looking. Seryosong sagot naman niya. Kakatuwang kalmado ang boses niya ngayon na. Dilim naman, hindi ko makita mga damit ko. Reklamo ko dahil nahihirapan akong kapain ang cabinet. Idagdag pa na unti-unti na ako natatakot lalo pa sa salamin sa may pinto ng cabinet na ito. Luma na kasi ito at nakakaramdam ako ng kilabot. Nang sa wakas ay nakakuha na ako ng damit at pajama ay dali-dali kong isinuot iyon. Pagtaas ko ng binti ay saka naman napatama ang tuhod ko sa kanto ng kama. Aray! Impit na daing ko sa sakit. Pagkarinig sa akin ay itinutok ni Calvin sa gawi ko ang flashlight. Are you alright? Tanong niya. Huwag mo kong ilawan! Nanggigilalas na sigaw ko. Mabilis naman niyang iniiwas sa gawi kong flashlight. I heard him sigh in annoyance. Noon na siya pumasok sa loob sa pagkagulat ko. Akala ko ilalapitan niya ako ngunit sa halip ay inilapag niya ang cellphone sa kama. I should probably leave. Seryosong sagot niya. Ha? Bakit bigla niya akong iiwanan? Huwag mo akong iwanan mag-isa dito, please.
tutol ko. Hindi ko alam kung sinong gumamit nitong mga cabinets na nandito sa apartment na ito. Paano kung may kaluluwa palang ligaw na nakulong dito? Baka mamaya lamunin na lang ako bigla ng salamin. Magbihis ka muna. I'll just check the doors and windows. Pagkasabi niya noon ay tumalikod na siya at hindi na pinansin ang sasabihin ko. Hindi na siya nagpapigil sa akin at nagmamadali ng umalis. Napatingin ako sa cabinet sa tabi ko. Bigla ko naalala ang mga katatakutang napanood ko kaya mabilis ako nagbihis. Hindi ko na inintindi kung maayos ba ang pagkakasuot ng underwear ko. Nagmamadali ako lumabas para hanapin si Kelvin pero sa pinto pa lang ng kwarto ay nakasalubong ko na siya. Kelvin, dito ka muna please. Hinahapong pakiusap ko. Promise, wala akong gagawing masama sa'yo. Ano nangyayari sa'yo? Bakit apungapo ka? Kahit hindi ko nakikita, inuhulaan ko nang nakakunot ang noon niya. Nakakatakot kasi yung cabinet dito sa kwarto ko. Amin ko. Natigilan siya at sinulipan yung cabinet ko. Napansin kong bitbit na niya yung bag ko na basta ko nalang inilapag sa sofa sa sala kanina. Okay, I'll stay here in your room. Matulog ka na. Pumasok siya sa kwarto at naupo sa sahig. Ako naman ay napatanga sa kanya. Batid kong nalalaki ang mga mata ko habang nakamasid sa kanya. Hindi ko inaasahan na gagawin niya ito. Buong akala ko ay kakailanganin ko pang magmakaawa sa kanya. Nang makahuma ay walang imik na bumalik ako sa kama at naupo doon. Panay ang sulyap ko sa kanya. Ilang minuto na ang nakalipas pero walang nagsasalita sa amin dalawa. All I can hear is the light topping of raindrops on our roof and the rapid beat of my heart. I can't believe Kelvin is here with me. At hindi siya nagre-reklamo. Kelvin? Lakas loob na tawag ko sa kanya. Naramdaman ko ang pagkilos niya ngunit matagal bago siya sumagot. Humugot muna ako ng malalim na hininga at pilit na pinakalma ang sarili bago muling nagsalita. I'm sorry. For what? Tanong niya. Pakiramdam ko ay nananansya ang tono niya. For ruining your life. Malungkot na sagot ko. Totoong nahihiya ako sa kanya ngayon. Nawala na lahat ng tapang ko noong nakaraang araw. Hindi siya sumagot at nakakailang nakatahimikan ang namagitan sa amin. Marahil ito na ang pagkakataon para humingi sa kanya ng tawad sa lahat ng mali ko. Matagal ko ding pinag-isipan ito. You are right. I am selfish. Wala ka namang kinalaman sa problema namin nila Daddy at Helen pero nadamay ka dahil sa akin. Dahil sa pagiging selosa ko at sa takot kong mabaliwala ako sa buhay ni Daddy, ay ikinulong kita sa kasal na ito. Maging buhay mo'y naapektuhan. Kay dami ko pang gustong sabihin para ipaliwanag ang nararamdaman ko pero hindi ko magawa. Narinig ko ang pagbuntong hininga niya. Hindi ko nakikita ang reaksyon niya kung kaya hindi ko masabi kung galit ba siya. Ngayon ay alam kong dapat kong gawin kung ano ang sa palagay ko'y tama. Maaring huli na. Nasira ko na ang buhay niya dahil kasal na kami pero gagawin ko ang lahat para maitama pa ang mali ko. Ako na mismo ang gagawa ng paraan para mapabolang bisa ang kasal namin. Kelvin, promise, hindi na kita guguluhin. I won't be a nuisance. Just give me more time. Kakausapin ko si Daddy kapag graduate na ako. Kapag kaya ko nang mamuhay mag-isa, ako na mismo magsasabi sa kanya maghihiwalay na tayo. So, you won't offend him. Masakit para sa akin ang mga sinasabi ko. Kay tagal na panahon ko na siyang minamahal. Akala ko kapag nasa tamang edad na ako ay mapapansin na niya ako. Nung inihahanda pa lang ang kasal namin ay puno ako ng pag-asa na magiging masaya ang aming pagsasama. Pero agad akong sinampal ng katotohanan na hindi ipinipilit ang pagmamahal. Are you sure? Narinig kong tanong niya. Oo naman. Pero sa ngayon, pwede bang magtiis ka muna? Pangako hindi ako magiging pabigat sa'yo. Pinigil ko ang maiyak. Wala nang saysay ang umiyak pa. Magmumukha lang akong tanga sa harap niya. Matagal bago siya sumagot. Okay, whatever you want. Bali walang sagot niya. Pakiramdam ko pa nga ay galit na naman siya. Magtatanong sana ako pero bigla ay bumalik na ang kuryente at nabuhay ang ilaw sa kusina. Naagaw noon ang atensyon ko. Nang sulyapan ko siya ay nandoon na siya sa pinto ng kwarto ko. Ni hindi na niya ako nilingon at hindi ko na rin nakita ang reaksyon niya. At least, kalmado kami ngayon. Mas mainam na ito kaysa palagi kami nag-aaway. Panahon na para palayain ko siya.
Nakatitig lang ako sa kawalan habang ang professor namin ay patuloy sa kanyang discussion. Ang isip ko'y paulit-ulit na bumabalik sa naging pag-uusap namin ni Kelvin kagabi. Masakit para sa akin ang palayain siya. Gusto ko mang bawiin ang sinabi, wala na ako magagawa. May 4 na buwan pa naman ako para makasama siya. 4 na buwan bago ako makapagtapos sa kurso. Pagkatapos noon ay tuluyan na kami maghihiwalay. Ang isipin pa lang iyon ay labis nang dumudurog sa puso ko. Nakakainis dahil gustong gusto ko siya noon pa. Hindi ako tumitingin sa ibang lalaki dahil ang mga mata ko ay nakatuon lang sa kanya noon pa man. Litong-lito na ako. Hindi ko na alam kung saan ako lulugar. Ayokong bumalik sa poder ni Daddy. Pagtatawanan lang ako ni Helen at makikita ko si Celine. Pero wala naman ako ibang matatakbuhan. Baka tuloy na talaga akong malimot ni Daddy kapag lumayo ako.